Dalawa na ang nasawi sa Maynila dahil sa leptospirosis ayon sa Manila City Health Department. Samantala, ayon naman sa Department of Health, inaasahan pang tataas ang kaso ng leptospirosis sa susunod na 1 hanggang 2 linggo. Kasabay nito ay pinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing gamot sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Si Margot Gonzalez magbabalita. Karaniwang sakit ngayong tag-ulan ang respiratory infections, dengue at leptospirosis. Ayon yan kay Health Secretary Ted Herbosa. Sa Tondo Medical Center may 3 admission ng leptospirosis habang 13 naman sa dengue simula nang pumasok ang rainy season. Ang Ospital ng Maynila nakapagtala ng 3 admission ng leptospirosis kung saan ang isa ay pumanaw na. Sa Santa Ana Hospital naman, 5 ang naisugo dahil din sa naturang sakit at isa dito ay pumanaw na rin. Ayon sa mga health official, inaasahang sisirit pa ang kaso ng lepto sa susunod na 2 linggo dahil sa mga pagbaha mula sa bagyong Krising, Dante at Emong. Itong bagyo natin kasi nito, we are expecting them to surge in the next week or 2. Next week or so. Yan ang incubation period. Pag na-expose ka na, hindi ka naman magkaka-lepto bukas. After 1 to 2 weeks ka magkaka-lepto. Bilang paghahanda naglagay ng leptospirosis sa fast lane ang Manila City Health Department at gamot o antibiotics kontra lepto. Lahat ng health center sa 6 na distrito ng Maynila as mandated by our Mayor Isko Moreno, meron na po tayo. Meron po tayong mga 1,000 capsules per health centers. Nasa ilalim na ng state of calamity ang ilang lungsod sa Metro Manila. Kabilang ang Maynila, bunsod ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Dahil dito, ipinatutupad na ng DOH ang 60-day price freeze sa mga pangunahing gamot. Sakop nito ang mga antifungal medicine, antiseptics, disinfectant, vitamina at iba pang nasa listahan ng DOH. Ang mga hindi susunod sa price freeze, pwedeng isumbong sa ahensya. Meron kaming mga emergency numbers, pwede nyo itawag or i-text sa aming, may Facebook site kami, may website kami, at may telephone numbers na nakapost dyan. Pwede pong i-report sa amin or dun sa regional office na kung saan nangyari. Naka-code white alert ang Department of Health sa panahon ng kalamidad. Ayon din kay Herbosa, 24 oras bukas ang mga DOH hospital. Nagsagawa si Herbosa ng inspeksyon sa Tondo Medical Center para matiyak na handa ito sa pagtanggap ng mga pasyente at kung ano pang kagamitan ang kailangan ng mga ito. Aminado ang kalihim na may iilang health facilities nila sa rural area ang naapektuhan ng kalamidad. Sa Metro Manila, ang San Lorenzo Ruiz Hospital sa lungsod ng Malabon ang tanging napasukan ng baha. Lahat ng ospital natin functional, isa lang yung nabaha nandito sa Malabon, yung San Lorenzo Ruiz. Nabaha yung first floor pero partially lang. So yung second floor tuloy-tuloy ang services. Although hindi siya mapuntahan ng tao kasi baha eh. Mahirap puntahan, magbabangka ka. Pinatitiyak naman ang kalihim na hindi mawawalan ng power o energy supply ang mga hospital para sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margot Gonzalez, SMNA News.